May 10:44, 13:38. So, 10, 11, 12, 1. So, more than 1 in 10, 11, 12, 1. So, 3 hours. Mahigit ang pagitan ng ano. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video guys, i-share ko lang sa inyo kung ano-ano mga documents ang pinasa ko o pinasa ng agent ko through online application. Okay, ano-ano nga po ba yung mga application na yun guys? Kasi alam nyo naman guys, na ngayon ay puro online process na lang po sa IRCC. Okay? Mas mabilis na po kasi yung online. Tapos guys, share ko sa inyo kung ano yung mga requirements, mga documents na pinasa ko sa agent ko at sila na po ang nag-lodge ng aking application kasi meron din po kaming consultant. Okay, naka-base sa Canada. Nung nandun ako sa Hong Kong, ay yung agent ko na po lahat ang nag-asikaso ng mga documents ko. Basta binigay ko na lahat sa kanya. Then siya na po ang nagpo-forward sa agent namin dito sa Canada. Ang mga documents na guys na mga binigay ko sa kanya, tulad ng contract ko sa Hong Kong. Okay, kasi kung may contract ka, ay doon makikita nila kung meron kang ongoing experience o yung mga nakalipas kang experience. So, nung nag-apply naman ako, presently ay mayroon akong work sa Hong Kong. Next, ay nagsubmit din po ako pinabit ko din po yung passport ko. Okay, in-scan lang. And then, binalik na rin po sa akin yung passport ko. Nagbigay din po ako ng copy ng aking TUR sa college. Okay, alam ko, nagbigay din ako ng Form 137 ko sa high school. O, yun nga guys, bali ang sinabit ko guys ay Form 137 sa high school and high school certificate. And then, hindi lang po yan, nagsubmit din po ako ng transcript of record at certificate ko sa college. So, yan po ang binigay ko, high school and college certificate. Pero kung wala naman kayong college certificate or TUR, ay okay lang po yon. Kasi kung kayo po ay mag-apply ay ng housekeeping, ay hindi nyo na po kailangan mag-worry o hindi nyo kailangan mag-worry na kayo po ay hindi college. Kasi ina-accept naman po ng housing aid na hindi po kayo graduate ng college. So, hindi nyo rin po kailangan mag-take ng IELTS. So, yun nga guys, nagsubmit nga ako ng high school and college certificate ko as Form 137. Saka ano pa, nagsubmit din po ako guys ng NBI ko. Dahil guys, hindi ako makakuha ng reference letter sa amo ko. Ay ang ginawa ko ay kumuha po ako ng sworn affidavit sa consulate, Philippine Consulate sa Hong Kong. At doon po ako kumuha at dineclare ko po doon na kung ano yung duties ko sa trabaho ko at kung sino yung nalagaan ko, ano yung ginagawa ko sa bahay. Nilagay ko lahat doon. Tapos, sinabit ko sa agent ko. Ano pa ba yung sinabit ko? Tapos guys, nagbigay din ako ng down payment para ma-proceed yung application ko at makakuha ko ng amo. Nag-submit din ako guys ng aking OJT certificate, yung nag-OJT ako sa Hospicio sa Manila ng 180 hours. So, meron kaming certificate noon. At sinabit ko din yung Red Cross ko, NC2 certificate ko, caregiving NC2 ko, at di ba dumaan din ako ng domestic worker. So, meron din akong domestic worker NC2. So, lahat yan guys ay sinabit ko po sa agent ko. Yan ang mga documents na pinasa ko sa agent ko. Tapos, nag-fill up na ako nagbigay din ako ng resume ko and cover letter. Tapos, sila na bahala. Sila na nag-ayos ng resume ko sa cover letter. Basta nagbigay ako ng resume sa kanila. And then, kapag okay na po, lahat ng mga documents nyo at nakapagdaan na po kayo ng konting halaga sa agent nyo ay mag-proceed na po kayo para mag-start na po kayo magpa-interview para ma-interview na kayo ng mga amo. Okay, yun din ang kagandahan, agent ko. Kasi nga, unlimited yung employer. Anytime pwede kayo mag-interview Saturday, Sunday hanggat hindi pa po kayo na-hire. So ulitin ko guys, lahat ng mga documents na ipinasa ko sa online process dun sa agent ko. Una, passport, contract ko sa Hong Kong, sworn affidavit, dahil wala nga reference letter, so sworn affidavit ang binigay ko, NBI, Form 137, high school diploma, transcript of record sa college, and certificate sa college. Submitin po ako ng NBI at saka yung Red Cross ko at saka OJT ko sa Hospicio sa Manila. So yun po yung mga sinabit ko guys na mga documents. Kung kayo po ay hindi pa po ready yung mga certificate nyo or yung mga Form 137 nyo sa school, pwede naman nyo po yung to follow. Kasi ang process naman po ng application nyo ay kapag na-hired na kayo, ng isang amo nyo dito sa Canada ay mag-proceed na po yung pagkuha ng LMIA ng amo nyo. Okay, kapag may LMIA na kayo,
pwede na kayo mag-undergo ng upfront medical. Kapag mayroon na kayong upfront medical, ay ilalodge na po yung application nyo. So, kapag nalodge na po yung application nyo, doon po kayo magkakaroon ng biometric request din. Kapag biometric request na kayo, ay mag-undergo na kayo ng biometric request. At kapag okay na yung biometrics nyo, maghihintay na lang kayo ng inyong visa approval. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo yung mga documents na pinasa ko sa agent. At yun po ang ginamit during online application ng aming consultant. Sana guys, meron kayo napulot sa video ko na to. At ngayon pa lang, kung kayo po ay nagbabalak, mag-apply, papunta dito sa Canada, ay ngayon pa lang ay mag-start na kayo mag-gather ng mga documents nyo. Kasi guys, yung Form 137 nyo sa high school ay request nyo po yan sa school nyo kung saan kayo nag-aral at saka dun sa college nyo. Okay? So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan nyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So good luck po! Thank you for watching. Bye! God bless us all!